Maayong buntag everyone! Ang aga pa natin ngayon. Ang sikat ng araw ay hindi pa masyadong masakit sa balat. Time check natin alas 7 ng umaga. And as I told you guys sa last natin na episode, ngayong Lunes na to pupunta ako sa DSWD, yung main office namin dito sa may South Cotabato, which is nasa Marbel. 2 hours away galing Jensen guys, pero okay lang. Importante matapos na natin to. So dala ko lahat ng documents na kailangan para sa pag-apply ng certificate of exemption or yung para na rin siyang travel permit under DSWD. So sana matapos na to today guys. Syempre priority lane tayo kasi alam nyo naman habok ang ating tiyan. Hindi na matatago yan. So, biyahe lang ako ng 2 hours. And then, pagdating dun mamaya, tingnan natin kung gaano ka-smooth yung transaction. Pag nakuha ba natin to. And then, ano yung gagawin nating next step once na nakuha na natin yun. Otherwise, tumawag sa akin yung tatay ni Kuya Kahil. And he is really asking me to try na makauwi siya agad sa Thailand. Sapagkat ayaw niya na nag-a-absent yung bata at naapektuhan yung kanyang studies. At the same time, yung kanyang training. Ayaw ko rin naman. Okay? Ayoko rin ng ganun. Kaya I'm really trying my best this side. But we are really communicating. Of course, our priority is Kuya Kahil's safety and to make sure that he goes back to his dad safe and sound. So, samahan niyo ako ngayong araw. Huwag niyo akong iwan for today's episode. Alright guys, andito na ako ngayon sa DSWD. Time check natin 8:30. I am 30 minutes early. So, very good. Nag-stop over lang ako dito sa maliit na karinderya. Ayan, may lutong bahay dito. So, kumain lang ako ng ampalaya kasi ang kinain ko sa bahay, maliit na kanin at maliit na itlog. So, parang kulang kasi hindi ako nakakain ng gulay. Tinatry ko talaga na merong gulay everyday. Kaya nakapag-order ako dito ng ampalaya. Masarap yung ampalaya guys kapag hindi siya overcook. Ayoko na yung ampalaya sa mga karinderya na nag-yellow na kasi sobra ng luto or oily. So dito sobrang sarap, lasang-lasa mo talaga yung ampalaya. And then meron ding bangus na prito. So yun na lang yung kinain ko. Para meron akong protein at meron akong gulay. So tamang-tama, nagbukas na yung office ng DSWD dito sa Marbel. Papasok na tayo sa loob. Let's go! Update ko kayo guys. Parang mabilisan lang to. Inshallah, makabalik tayo agad ng Jensen kasi marami pa akong gagawin today. Tara! Okay, ayun, nagtatapos din tayo sa ating lakad dito sa DSWD Marbel. And it took me like around 1 hour sa pag-process. Medyo mas matagal daw siya according to the officer na nag-asikaso sa akin compared sa kapag kumukuha ka lang ng travel permit, DSWD travel permit. Though I found out some facts ngayong araw while asking the officer na etong case pala na katulad kay Kuya Kahil ay hindi talaga siya common dahil nga ang policy talaga is minors which are below 13, so 12, 11, 10 pababa are not really allowed to travel alone. Pero meron silang case before, hindi ko alam kung marami na ba, pero na-mention sa akin ng officer na they had experience giving it to a 12-year-old who traveled alone palabas ng Pilipinas. And the child was also holding a valid visa or dependent visa. Basta valid siya na visa, either dependent or residency. And he needed to travel alone palabas ng Pilipinas. So, it was another case. Yun lang yung na-mention sa akin ng officer. So, for them, they had an experience pero hindi ganun ka-common. Alright? Kaya talagang magandang i-share sa inyo to. Ngayon, ang binigay sa akin ay actually certificate of exemption. Hindi siya yung card na katulad niyan. Ayan, ilalagay ko dito yung sample kasi meron tayong nakita online. Hindi katulad netong card na to na DSWD permit to travel. This one given to Kahil is called a certificate of exemption. So, yung certificate of exemption, naglalaman siya ng details, pangalan ng bata, pangalan ng nanay at tatay, ang address namin, and
what is the reason bakit binigyan siya ng Certificate of Exemption galing sa DSWD. For Cahil's case, it's because he's holding a valid pass or dependent visa with identification card. Ayan. That serves as a proof that he is living with his parent abroad. And this travel does not constitute child trafficking. So basically, you guys, lahat ng ito ay ginagawa ng ating government, especially ng DSWD, to make sure na maiwasan yung trafficking. Dahil nga dito sa ating bansa, maraming nagsabi no na sa ibang bansa hindi naman ganyan, ganito, nag-travel, wala namang problema, 10 years old. Dito sa atin sa Philippines, they treat below 13 really as a very, very vulnerable case. That's why they don't allow them to travel alone, especially palabas ng Pilipinas. Pinapayagan lang kapag 13 and above. Of course, they still have to process their documents under DSWD. Other than that, meron din ditong case na the minor is pwede din Certificate of Exemption kapag ang minor is holding a valid permanent visa. Ayan. And he is living with parents abroad. Okay, other than that, nakasulat din dito under sa Certificate of Exemption is kapag yung bata ay merong valid permanent resident visa or immigrant visa to prove na the child is living abroad. Another is kung ang bata or ang minor ay holder ng foreign passport or is a foreign national. Yun lang. And then this certificate is issued upon request of the mother, yung pangalan ko, and of course yung date at saka pirma ng kanilang regional director with seal na din siya sa dulo. So eto na yung ipapakita natin. Ito na yung ipapakita natin sa airlines at saka during sa check-in. And ito na rin yung ipapakita ng airlines na mag-a-assist kay Kuya Cahil sa Manila. Ipapakita nila to sa immigration for them to allow for Cahil to travel alone. So, like I said, this is a very rare case dito sa amin. Hindi ko alam dyan sa inyo kung nasaan man kayo. Hindi ko alam yung experience ninyo, but this is my own experience. And the father of Cahil at saka ako, talagang alam niya, aware siya sa lahat ng mga to. And we are hoping that Cahil will fly smooth and safe pabalik sa Thailand. Ayun. So tingnan natin ngayon kasi ngayon ko din planong pumunta sa airlines para asikasuhin naman ang kanyang rebooking at saka ang kanyang unaccompanied minor service fee under sa airlines, which is Philippine Airlines. So tara, samahan niyo ako. Pauwi na ako ng Jensen. That is around 1 hour and a half travel. A few moments later. Alright. So, baba lang tayo guys dahil nakakita ako ng kamote. Yellow ang kamote. Ay, good morning te. Karang yellow bagong harvest? Yes, Okay. Pilang kilo? 35 to 100. Wow. Yellow. Kasi yung mga kapatid ko nagpapabili ng yellow. Pabili ako, tibi, 3 kilo. Nagpapabili ng yellow na kamote. Oo. Yan na lang siguro, duwa-duwa. Yan na lang. 2 ka kilo. So, napadaan ako dito sa on the way na pabalik sa Jensen. Ayan, mga bagong harvest. Kamote. Masarap kasi yung yellow, matamis. Tapos pwede prito, ma. Oo. Yes. Dalawa-dalawa na lang. And then, eto, pilit na mais. Opo. May longtong, ma'am. Oh, okay. Meron din ditong malagkit na mais. Sa mga mahilig sa malagkit na mais, marami kami dito sa South Cotabato. So, 70 lang, ma'am. ha? 70 man dalawa. Oo, 70. Karang ano ha, gwapa. Yung gwapa, yung katulad sa nagbebenta, hindi sa bumibili. Isa pa ka 2 kilograms. Okay. Ito na yung pasalubong ko sa mga kapatid ko, guys. Mahal na mahal ako ng mga yun, kaya dapat suklian din natin ang pagmamahal, napilitan. Ayan, 2 kilo para sa'yo, Madam 10 gives. Ayan guys, bumili na rin pala ako ng mais, isang supot, tsaka kamote para kay Auntie Christine at kay Mama.
Kasi si Auntie Christine guys, yung diet sa Africa, puros talaga mostly root crops, tsaka mais. So, for sure matutuwa yun. Tsaka binila na din natin sila ng luto na. Sarap tong dayok ba? Pero kusog ang dialysis. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang daw sa maalat, guys. Kasi yan yung yan yung cause ng kidney problems. Oo. Alright, guys, ngayon ko lang nalaman. So ngayon, syempre sa Uganda meron din kami pero very limited lang. Meron kami doon yung yellow. So dito meron tayong yellow na kamote, ayan. Then eto naman yung orange. Ano yun yung orange mo? Ayan, meron din yung orange. So matamis yung yellow, masarap pang prito. Ang orange, Laga. panglaga. And then meron tayong violet. Violet talaga matigas. Ayan, violet guys. Ito perfect pang halo-halo. Tsaka, ano pa, yung mga dessert ba? Kamote dessert na violet. So, sabi ng kapatid ko, yellow daw, ngayon orange na naman. Ayan na. Alright guys, so punta muna ako ng palengke. Pupunta muna ako dito sa palengke ng Pulomolok kasi naisip ko kailangan ko mamalengke mamaya pag sa Jensen pa busy na ako, so dadaan tayo dito. Bili tayo ng mga kailangan, isda, gulay, karne kasi wala na talaga sa bahay. Tara, let's go. So bibili lang tayo ng baka pang sabaw. So ang ginagawa ko, pinapakat ko na siya sa palengke pa lang para hindi na mahirapan sa bahay. Pagdating namin sa bahay mamaya, si auntie i-divide niya na lang to sa ilang lutuan. So, sa 1 kilo, siguro ma-divide niya to sa 3 lutuan. Tapos yung instruction ko kay Auntie Christine is talagang isabaw. Mas gusto ko sabaw siya kasi yung mga bata mahilig kumain pag merong sabaw. Bili lang tayo 1 kilo niyan. And then, 1 kilo din ng paa. Hindi, joke. Ng giniling na baka. Yung giniling naman guys, para yan siya sa mga gulay. Pwede sa ampalaya, no? Ampalaya, sitaw. Mga patatas, carrots. Eto guys, buti meron silang panggiling na maliit to, galing. So yan, tsaka yung mga nasa 500, sobra. A few moments later. Ang next kong bibili ngayon ay isda. So gusto ko ng isda pang sabaw tsaka maliit na tilapia pang prito. Kasi guys, pumunta ako sa karinderya, yung maliit na tilapia na prinito, tag 30 pesos yung isa. So, bili na lang tayo ng fresh para sa bahay. Si auntie na yung magprito. Sakit. Ayan guys. Bili tayo ng kalamansi dito. Ito yung mga ganito maganda pang juice. Malalaki. Tsaka juicy. Juicy yan, juicy. Kaysa magsiging inom ng mga juice galing sa sindahan. Yan na lang. So, bali 100 yung bilhin ko. And then, gora na tayo. Pabili din ako ng manok pang adobo ni Auntie Christine. Marunong si Auntie mag-adobo guys. Masarap siya magluto ng adobo. Yan. Alright. Last stop natin bago umuwi ng bahay ay Bayabas. Napansin ko kasi guys yung mga anak ko tsaka si Auntie Christine. Actually kami lahat. Grabe kaming kumain ng Bayabas. At dahil prutas yan, kailangan nating suportahan. No excuses, no reason. Gagastos talaga ako at magbibigay ako ng oras para sa prutas. Kasi it's amazing to see young kids katulad ni Chico, ni Kulot, at saka ni Kuya Kahil na nakaupo at talagang kumakain ng maayos guys ng prutas. I'm very happy. Kaya ayan, bibili tayo ulit. Bali 200 petot naman. Alright guys, kain na tayo ng lunch. Nakaabot na ako ng bahay. So nakabili ako ng sabaw, mabuti na lang. At saka itong, ang sarap nitong gulay na hindi ko alam anong tawag sa inyo, pero bamboo shoot. Bamboo shoot na meron siyang mais at saka okra. Sobrang sarap. Tapos binili pa natin to sa probinsya, no? Yung talagang hindi siya, hindi siya pang mga restaurant style, maraming arte. Very good. Sarap. Parts, lami, parts, no? As in, lami ka, ay ganahan ko. Corn before? No, spilled at the same time. Yeah, like that. Exactly, like that. Then pull all the leaves
together down like this, like you are holding a hair of a horse ponytail, like that. Hold them at once. No, down, yes, like that. Push down your hand. Okay, then crack it. Crack it, crack. Good. That's how you do it. Good job. Yeah. Alright guys, tapos na kaming kumain at hindi na ako nag-aksaya ng oras. Lumabas na din kami agad kasi ang dami kong aasikasuhin today, knowing na mag-aasikaso ako ng papers ni Kuya Kahil, at the same time dadalhin ko siya sa bank para mag-open ng sarili niyang bank account. So this bank account hindi na siya under sa akin kasi pwede na si Kuya Kahil magpirma. They're going to ask you to sign, Kuya. You know your signature? You have your signature? Yeah. Okay. They're going to ask you to sign because it will be your own bank account. So magpipirma si Kuya Kahil. Sabi nila pwede na daw siya, 10 years old, and siya na mismo yung pipirma sa kanyang bank account. I'm very happy if magawa ko to ngayon kasi I really want him to start using that account kapag nandito siya sa Pilipinas. I'm not saying na merong pera or ipapasok agad doon, hindi ganon. But I would like him to learn how to use the bank, the ATM, withdrawing, depositing on his card. I want him to feel independent and I want him to feel confident sa mga ganitong klaseng bagay. Kasi guys, we cannot deny the fact that 2023, we are already in the position of lahat ay high-tech na. Lahat naka-card na. So, dapat ma-build na yung confidence ng bata. And hindi dapat siya matakot sa mga ganitong bagay, no? Kasi this is a very normal knowledge. Especially sa mga bata, hindi lamang dito sa Pilipinas. Alam ko maraming bata dito, ganitong edad, mas bata pa, alam na yung ganito. But abroad, when I traveled to UK, every kid in UK are very, very independent. They walk on their own, then they travel on their own, and most of them already know the things that the adults are doing. They go out on their own. So, alam ko doon din tayo papunta. So, pupunta na tayo sa bank ngayon para matapos ko na to. And at least mapirmahan na ni Kuya Kahil, and then we will just wait for the ATM card. By summer, pwede niya na yung gamitin kapag lalabas siya with Cashly. And of course, maganda din to para sa kanyang financial literacy. Makikita niya yung kanyang record, yung bank book niya, magkano na yung nahulog niya, magkano yung savings niya, magkano yung nawala. Yung mga ganitong klase, guys, hindi to matututunan ng mga bata sa eskwelahan. I'm not sure which kind of school right now is teaching this at this age. Pero kung hindi man nila tinuturo, it's okay. I will teach my children. So, sa mga parents dyan na ginagawa din to, salute. Salute talaga sa mata. Sa mga parents na hindi pa, maybe it's a good tip for you guys. This is just my own parenting style for my children. So let's go na kasi 1 PM na, tapos na mag-lunch ang lahat. Sana naman okay na yung mga taga-bangko, busog na para diretso yung ating work. After that, diretso na ako ng Philippine Airlines para asikasuhin naman ang kanyang rebooking of ticket sa kanyang paglipad sa Thailand. Let's go. What does your dad do for you when you have a training? Well, Daddy bought for me a cooler to obviously cool me down if it's too hot. So he brought cool drinks. So what does he put inside your own personal cooler? He puts cold drinks like water and Gatorade and juice. And then if I'm losing energy, Gatorade would also help, including the energy bars that he puts in it. Wow. What kind of fruits does he pack for you? He packs for me apples, and sometimes he gets oranges. Seriously? Every time? Every time you have training? We go very early in the morning so we can buy the ice and then the fruits and the energy That is bars so and sweet. drinks. That is so sweet. Parts Post Office, please. That is so sweet. Narinig nyo, guys. Ang sweet naman. Ngayon ko lang ito narinig kay Kahil. How come I just found this out now? That is so sweet. I'm so grateful. Shout out sa tatay ni Kahil. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa anak mo, Dong. Proud ako sa'yo. So, wait lang guys. Punta muna akong sa post office. Bumaba muna ako ng sasakyan kasi merong napaka-sweet na viewer, of course, at bagong kaibigan, si Tita Judy. Nanonood ng mga videos namin from Canada. Hello po, Tita Judy.
Maraming salamat sa inyong pinadalang regalo para sa mga bata. Nakaka-touch. Ayan. So, itong package na to, matagal na siya, pero medyo na-delay. At ngayon dumating na. So, I'm very happy at alam ko magiging masaya si Tita Judy na malaman na dumating na. So, mamaya mag-unboxing tayo kung ano yung laman ng box. Yes, I know, I don't know. But you can have your signature, no problem. Excited si Kuya Kahil kasi first time niya magagamit ang kanyang pirma. So, let's go. Let me give you a hint. PCS. Prince Kahil Sakamani. And then? I put lines over them. Okay. But you can do your own signature. Right now, you can just write your name first. Prince Kahil Sakamanya. That's my signature. For now, as you decide your serious one. Okay? Okay. You're a big boy. Independent na talaga siya. Very good guys. Ayan na guys, nagpipirma na si Master Prince Kahil Sakamanya ng kanyang mga ari-arian. Isali mo naman ako sa iyong last will and testament, mahal kong anak. Alam mong mahal na mahal kita. So ayan guys, sobrang excited siya kasi pipirma siya for the first time ever in his life sa mga sariling documents niya. And this is for the bank document purposes yan. So I told him whatever he feels comfortable right now, it's okay. Later on, he can just change. But malayo lang para walang mag-forge ng kanyang pirma. Baka kunin ninyo ang bilyong-bilyong pagmamahal na nasa puso niya. Hindi pera guys, wala kaming pera. Pagmamahal lang meron kami sa isa't isa. O, diba? Cotabato space Co C-O T-A-B-A-T-O. Very good. Then your city, General Santos City. 2,000 years later. Alright guys, dumating na yung ating package. So buksan na natin. Galing kay Tita Judy of Canada. Maraming salamat Tita Judy. Ayan, bubuksan ko na po. Bubuksan na namin ni Mayumi. Titingnan natin. Ayan. Wow. Ayan, 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 ayan. Wow, naka-ano pa siya ha. Naka-bag pa talaga siya. So, merong letter dito. Woo! Yiga family, Merry Christmas and have a fruitful New Year to all of you guys. God bless. We love you. Yiga kids. Calixto family of Canada. Maraming salamat po. Thank you so much. Webalenyo, nyo. Webalenyo is Ugandan for thank you. So, buksan na natin to. Wow! So, merong mga... Wow! Oh, Chica, saligin na siya. Nauna naman wow! Siya. Chica, for you! Wow! Ay, for Calvi! A, B, C, D, E, F, G. Wow, for Calvi! Wait first for Chico. You wait. Wow! For Calvi! Ay, ang cute! Oh, look, there is a name. Look, Kulot. For Kulot. Nilagyan nila ng pangalan, guys. Kulot. Sana all Kulot, no? Meron tayong... Wait first for Chico also. This one is for Kulot again. Kulot. So many. How about this one for Kahil? Wow, Kahil! Wow. Show, say thank you, Tita Judy. Thank you, Tita Judy. I love this. This is for gaming. Game over. This one is for Kahil again. What? Car. Wow, Tita Judy, thank you. This one is for Princess Yiga. Maraming salamat. And one for Auntie Christine. What? Auntie Christine got a very... Wait first. Auntie got an... Auntie, come here. Auntie got an original guest wallet, Auntie. Original, branded. There's money inside. What? Let me see. There's money. How did I open it? It's money. It's money. Yes, you have to change that money. So cute. What? Wow. Thank you. I don't know. This is for Chico. Lapit din kay Chico. Lapit din kay Chico.
This one is for Mayumi. Mayumi got also. Uy, may damit na si Mayumi guys ha. Hindi pa pinanganak, meron na siyang damit. Another one for Mayumi. Look for girls. Mayumi have a pants and a shirt. Auntie, look. Mayumi has a pants and a shirt. Another shirt for Mayumi. Wow, Chico. And this one is for Chico. Wow. He said, wow. Wait first. You have a lot already. This one is for Chico. Wow. He was just collecting. Oh, show Auntie your clothes. Go, all of that. Show Auntie. Go. How many? Let me see. Wow. How many dogs? Wow, did you say thank you? You go. No, you say no, say thank you Say here. thank you, Tita. Thank you, Tita Judy. Thank you, Calixto family, for this. For Mayumi's clothes, Chico's clothes, Calby's clothes, Kaya's clothes, and Auntie Christine's gift. Thank you so much. Auntie love her purse. Auntie will put there. Mine also I have. Thank you po. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Auntie, you have to sing that to them. And this mine. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ang babait ninyo. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Okay. Thank you. May malaking aso, takbo. Like that. Okay, ready? May malaking, you say first. May malaking aso. Okay, ready? Go. Thank you. Thank you. May malaking aso, takbo. Thank you guys. Thank you Tita Judy and Calixto family. Maraming salamat. LNNOP QRS TUV W